Quit your 9 to 5 job kasi, let's face it, you hate it. Ako, after working a 9 to 5 job for just 2 months, I quit and never looked back. Pero seriously, kung katulad ka ng karamihan ng tao, every morning iniisip mo, kailangan ko na nang pumasok o ilang araw na lang bago mag-weekend. Tapos yung Sunday dread, kasi ayun na naman, panibagong cycle na naman pagdating ng Monday. Sobrang common ng dilemma na to. Yung extreme dislike para sa isang bagay na kumakain ng 1/3 ng buhay mo or higit pa. I mean, nandito ka nanonood ng video na to dahil gusto mong i-design yung best life mo. At aminin na natin, isang crappy na trabaho, hindi talaga swak yun. If you like your job, stop watching this video. Or kung hindi mo pa na-experience yung entrepreneurial itch na mag-start ng sarili mong business, sige, click mo na yung exit. But if you don't like your job or gusto mo nang gawin talaga yung gusto mo, I think sobrang valuable ng video na to para sa'yo. Sigurado ako kasi ito yung paraan para matakasan mo yung rat race. Makakagawa ka ng bagay na gusto mo talaga, magkakaroon ng time freedom, magiging fulfilled, at oo, kikita ng mas malaki. And guys, kung gusto nyo ng free business blueprint ko, ilalagay ko yung link sa baba. Covered doon lahat ng steps na kailangan mo para makapagsimula ng sarili mong business today. Maraming nagsasabi na mahal mag-start ng business, pero sa video na to, ipapakita ko ang isang proven na way na halos walang kailangan na upfront capital. Hindi totoo yung myth na yan. Simulan natin sa working backwards para mas maintindihan mo kung gaano karaming pera ang kailangan mo para mabuhay kahit wala kang trabaho. Una, itanong mo sa sarili mo, magkano kinikita mo ngayon sa trabaho mo? Isulat mo yung number na yun. Kunwari, sabihin na natin na ang kinikita mo ay 360,000 pesos per year sa 40 hours per week. Ibig sabihin, kumikita ka ng about 188 pesos per hour or 1,500 per day kung nagtatrabaho ka ng 5 days per week. Baka mas mababa or mas mataas yung number mo. Magkakaiba naman talaga. Gawin lang natin example to. Para mapalitan yung current income mo, kailangan mong kumita ng ganitong halaga 5 days per week on average. Sa example na to, about 7,500 per week. So, isulat natin yan. 7,500 pesos per week. Susunod, alamin naman natin kung magkano yung kailangan mo para mabuhay. Dagdag natin lahat ng recurring bills mo. Halimbawa, rent, mortgage, food, car, transportation costs, gas, at utilities. Tapos dagdagan pa natin ng 15% as buffer para safe. Kunwari, kung i-adapt natin lahat, sabihin na natin ang total ay 25k per month. Ibig sabihin, kailangan mo ng around 6k per week para mabuhay. Or to be exact, 6,250 pesos. Habang ginagawa mo lahat ng brainstorming na to, kailangan mo pa rin magtrabaho. Please, 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 ituloy mo pa rin yung trabaho mo. Siguraduhin na tuloy-tuloy pa rin yung income mo dahil kapag nagsimula ka ng business, madalas may delay bago mo makita yung results. Gusto kong mag-decide kayo kung anong klase ng business ang sisimulan nyo habang nagtatrabaho pa at talagang simulan yung buuin nang hindi mo na binibitawan yung trabaho. Sobrang importante nito. Ngayon, pag-usapan natin yung tatlong klase ng negosyo na kailangan mong malaman. Ang una ay yung needle in a haystack business. Sa ganitong case, usually may isang panalo at maraming talo. Ito yung mga unicorn companies tulad ng Apple, Facebook, or kung ano pa. Isipin mo, yung dami ng social networks na sumubok mag-start, oo, mga 99% sa kanila ay nabigo. Pangalawa naman, yung passive cash flow business. Ito yung mga business like blog, YouTube channel, or real estate portfolio. Mga bagay na nagbibigay ng passive income. Ang pangatlo ay service-based business. Gaya ng tunog nito, ito ay about sa pagbibigay ng service para sa client. Pwede itong web design, photography, paggawa ng videos, pagpinta ng bahay, paglinis ng kotse at marami pang iba. Ngayon, ang unang gagawin natin ay i-rule out ang needle in a haystack business. Ayoko mag-focus kayo sa ganitong klaseng business. Ako mismo wala akong experience dito. Hindi pa ako nakapag-build ng sobrang laking company tulad niyan. Para sa karamihan ng tao, hindi yan ang tamang paraan para makapasok sa entrepreneurship. Ang pinakamalaking reason kung bakit maraming tao ang nag-give up sa kanilang entrepreneurial journey ay dahil hindi nila agad nakikita yung results. At sa ganitong klase ng negosyo, malaki ang posibilidad na hindi ka makita ng results sa loob ng maraming taon. Kaya yung matitira sa atin, yung dalawang pang klase ng negosyo. At ngayon, ang gagawin natin ay i-compare natin yung pros and cons ng dalawang to. Meron tayong SBB, Service-Based Business, at Passive Cash Flow Business. Magdodrawing tayo ng graph para mapakita yung punto habang pinag-uusapan natin yung pros and cons. Sa graph, ito yung time at ito naman yung results. O sabihin na lang natin na money. Simula tayo sa Passive Cash Flow Business. Ganito yung itsura niyan. Magsisimula ito ng sobrang bagal. Malamang hindi mo agad makikita yung results. Pero at some point, bigla itong tataas, di ba? Halos magsisimula ito sa zero. Sa service-based business naman, ganito yung itsura. Magsisimula ito ng steep or mabilis ang pag-akyat pero magle-level out din to. At some point, pwede rin itong tumaas tulad ng passive cash flow business. Makikita mo na agad yung service-based business ay nagkakaroon ng results ng sobrang bilis. Dito meron tayong napaka-steep na incline mula sa simula habang sa passive cash flow business, matagal-tagal bago man tumabuo. Kahit amazing yung passive cash flow business, don't get me wrong, para sa mga tao na may 9 to 5 job, malamang hindi ito ang pinaka-practical na gawin. Lalo na kung gusto mong makaalis agad sa trabaho mo. Ngayon, ipasok naman natin yung current income mo. Sabihin na natin na ito yung itsura niyan. Paunti-unti itong tumataas over time. Lagyan natin yung example na ito na 360k. Ngayon ang tanong, gaano katagal bago ka makapag-quit sa trabaho mo? Para sa karamihan, kung hindi nila gusto yung trabaho nila, gusto nilang makakwit agad. Ayaw nilang ma-stuck na matagal sa trabaho nila. Kaya dito papasok yung point kung saan ang income mula sa service-based business ay nalalagpasan na ang current income mo mula sa 9
9 to 5 job. Baka hindi ito totally accurate sa scale dahil mukhang maikli lang. Pero ang time frame nito ay pwedeng 1 month, 3 months, 6 months, 12 months o baka mas matagal pa. Ang pinaka-point dito ay mabilis talaga itong mangyari kumpara sa kung gaano katagal mo malagpasan ng passive cash flow business ang current job income mo. At kung titignan natin dito, may kita mo itong maliit na point kung saan ang passive cash flow business ay pwedeng lumampas sa income ng service-based business. Iniisip mo na may cap siguro ang kita ng service-based business. Pero pwede mo itong pataasin pa at pag-usapan natin yan mamaya sa video na to. Pero as you can see, ang totoong panalo dito ay ang SBB. Ito ang focus natin. Ito yung pinaka-best na klase ng business para sa mga beginners at sana na-explain to maigi ng illustration natin. Ngayon, na-settle na tayo sa service-based business. Magplano tayo kung paano natin to gagawin strategically. Step number 1 ay pumili ng 3 skills at mag-settle sa isa. Mas madali itong sabihin kaysa gawin, pero pag-usapan natin ng mabuti. Gusto kong bigyan kayo ng inspiration dahil maraming tao ang nai-stuck sa part na to. Lagi nilang sinasabi, hindi ko alam kung anong bagay ang pwede kong gawin. Pero sa totoo lang, malamang marami kang skills sa tool belt mo. Hindi mo lang naisip na pwede itong maging negosyo. Meron tayong photography, car washing, cleaning windows, web development, graphic design, pagiging handyman, consulting, tutoring, power washing, videography, at marami pang iba. Ang pinaka-importante dito ay kung anumang skill ang piliin mo, kailangan maging high-value skill to. Yan ang tawag ko dito. Kailangan nitong mag-solve ng malaking problema para sa mga tao at dapat isa tong bagay na karamihan ng tao hindi alam gawin. Halimbawa, isang low to medium value skill ay babysitting. Ito ay isang bagay na kaya ng karamihan at hindi kailangan ng masyadong technical expertise. Kaya hindi ito matuturing na high value skill. Isa lang ang mahalagang note. Ang huling bagay na gusto mong gawin ay pumili ng low-value skill na limitado ang potential income. Oo, pwede ka pa rin makapag-build ng magandang business dito. Pero para sa akin, mas pipiliin ko yung high-value skill. Mas rewarding at mas madali ang buong proseso pag ganun. At syempre, dapat ito isang bagay na gusto mong gawin talaga. Kaya pagkatapos mong pumili ng skill, second step is magpakagaling sa skill na yon. Ngayon, tandaan mo, sinabi kong very good at hindi expert. Hindi mo kailangan maging expert para makapag-charge sa services mo. Kailangan mo lang maging very good. Minsan, good lang sapat na nga eh. Siyempre, kung gaano katagal ang proseso ay depende kung saan ka nagsimula. Depende rin to kung gaano kabilis ka matuto at sa effort na ilalagay mo. Lagi kong sinasabi sa mga tao, madood ka ng YouTube sa umaga para matuto at sa hapon, gawin mo naman yung hands-on na part. Kunin mo yung information sa utak mo sa umaga at gamitin mo yung kamay mo para i-apply ito sa hapon. Step number 3, gawin mo yung service o skill na to para sa at least 2 or 3 clients ng libre. May mga tao na nagsasabi na huwag kang magtrabaho ng libre. Pero para sa akin, totally okay lang to kung ang goal mo ay makabuo ng portfolio. O medyo unfair kasi gumagawa ka ng service na walang bayad. Yung mga tao ay nakikinabang ng hindi gumagastos. Pero ang kapalit ng hihingin mo sa kanila ay isang great testimonial. Ang testimonials at reviews ay pwedeng mag-decide kung aangat or babagsak ang isang business, lalo na sa simula. Kung makakakuha ka ng 2 or 3 fantastic reviews or case studies na may videos na pwede mong i-post para sa website mo, malaking bagay ito. Game changer talaga. Halimbawa, nung nagsimula ako sa photography, sobrang dami kong ginawang free shoot sa simula. Habang ginagawa ko yun, nabibuild up yung skills ko at doon na ako nagsimulang maningil ng bayad. At dito na tayo papasok sa step 4. At yun yung gumawa ng sarili mong website. Ang pagkakaroon ng business website ay sobrang importante para makakuha ng new clients. Ito yung exact way kung paano ko binild lahat ng service-based business ko. At syempre, kailangan mong ipakita yung mga ginawa mong work, reviews, case studies, at magkaroon ng lugar kung saan pwedeng makita ng mga tao yung information mo. Makontakt ka at mag-book ng services mo. At pati na rin yung frequently asked questions. Sa totoo lang, nung umabot ako ng unang $1 million ko sa entrepreneurship, nakagawa ako siguro ng mahigit 20 na websites. Ngayon, sasabihin ko na sobrang importante ng marketing. Isa to sa malaking pagkakamali ko nung nagsisimula pa lang ako. Ang pagkakaroon ng sariling website ay malaking bahagi ng marketing mo. At dahil pinapanood mo yung video na to, meron akong fantastic deal para sa'yo sa Hostinger. Ito yung ginagamit ko para i-host halos lahat ng business websites ko. Kung i-click mo yung link sa baba, nasa description, pwede kang gumawa ng hanggang 100 websites gamit yung isang plan lang. Ang cost nito ay nasa around $3 to $4 per month. Gamitin mo yung code na Charlie Chang sa checkout para makakuha pa ng mas malaking discount. Ang paggawa ng isang professional looking website ay aabutin lang ng ilang minuto gamit yung AI website builder nila. Sobrang dali nito. Hindi kailangan marunong kang gumawa ng websites. Ang kailangan mo lang gawin ay sabihin sa AI kung ano yung gusto mong ilagay sa website mo. Pwede ka rin pumili ng template kung gusto mo. Gagawa na yan ng maraming text at i-build yung foundation ng website mo. Pagkatapos, pwede mong i-edit na lang para malagay yung portfolio mo at boom, meron ka ng sariling business website. Ito yung magiging main place kung saan makakahanap at magbubook ang karamihan ng clients mo.
Kaya please, huwag niyong tipirin yung paggawa ng website nyo. Samantalahin mo na rin yung deal na to kasi sobrang affordable nito. Uulitin ko, ang isang Hostinger plan ay nagbibigay daan para makagawa ka ng hanggang 100 websites. Kung hindi mag-workout yung first business mo or gusto mong magsimula ng pangalawa, pangatlo or pang-apat na negosyo, gamitin mo lang yung plan na yun para gumawa ng mas maraming websites. Step number 5 ay advertise ang services mo sa Craigslist, Facebook Marketplace at iba pang online platforms. Para magawa yung step na to, kailangan mo ng sarili mong website. Malaki ang matutulong nito sa conversions mo. Maraming nagugulat kapag sinabi kong mag-post sila sa Craigslist or Facebook Marketplace, pero sa totoo lang, marami sa clients ko dito ko nakuha. Naka-generate ako ng hundreds and thousands of dollars mula lang sa clients from Craigslist at Facebook. Basically, ganito yung funnel. Magpo-post ka sa mga sites tulad ng Craigslist at Facebook Marketplace, ililink mo yung website mo, makita nila yung work mo at kukontakin ka nila. Kung ang service na ginagawa mo ay hindi sobrang in-person, pwede kang mag-post sa ibang platforms tulad ng Fiverr or Upwork. Magandang paraan to para makakuha ng first client mo. Step 6 ay charge ang clients mo para sa magandang trabaho. Ang maganda dito, habang nadadagdagan yung experience at reviews mo, tataas din yung rates mo. At dapat talagang tumaas. Huwag kang mag-alala. Nung nagsimula ako mag-tutoring, sinisingil ko lang yung mga clients ko ng $25 to $30 per hour. Wala pa akong portfolio noon at wala pang client reviews. Pero sa huli, sinisingil ko na ng $50 to $60 per hour. Essentially, nadoble ko yung rate ko at nung 2015 pa to. Ngayon na mas mataas na yung rates, tandaan nyo na ito na yung pinakamababa na kikitain mo kada oras sa service or skill mo. Lahat ng ideas na nabanggit ko kanina, lahat yun. Pwede kang kumita ng mahigit $100 per hour. Lahat ng ideas na nabanggit ko kanina, lahat yun, pwede kang kumita ng higit 600 pesos per hour. Sabihin na natin yung goal mo ay makakuha ng 360,000 pesos sa annual revenue. Sa rate na 600 pesos per hour, kailangan mo lang magtrabaho ng 600 hours sa isang taon. Halos 11.5 billable hours lang yan per week. O kaya kung kaya mong maningil ng 3K per hour na sobrang achievable naman, ito na yung sinisingil ko bago ako tumigil sa freelancing. Ibig sabihin, kailangan mo lang magtrabaho ng 7.7 hours per week para kumita ng 1 million sa isang taon. Sabihin na nating naniningil ka ng 30K per event, tulad ng pag-photograph ng wedding. Kailangan mo lang ng 40 events per year para kumita ng 1.2 million. Dito mo makikita kung gaano ka-importante ang pagkakaroon ng high-value skill. Kapag mas valuable ang skill mo, mas madali kang makakasingil ng 1.5 or kahit 3K per hour on most occasions. Number 7, service beats everything. Kahit hindi ikaw ang pinakamagaling sa skill na yan, kung meron kang best customer service, panalo ka na. Ang customer service ay isang bagay na hindi talaga natuturo ng basta-basta. Ito yung personalidad at yung kakayahan mong makipag-usap sa tao at mapa-feel good sila. Pero pwede mo namang matutunan yung skills habang ginagawa mo yung trabaho. Kaya sobrang importante na unahin mo yung kalidad ng service mo. Kung paano mo iiwan yung pakiramdam ng tao sa pagtatapos ng araw ang siyang makaka-impluwensya ng reviews nila. Kung ilang tao yung sasabihan nila tungkol sa service mo at sa huli magiging success ng negosyo mo. And ultimately, magiging success ng negosyo mo. Habang ginagawa mo lahat ng steps na to at binibuild ang service-based business mo, kapag kumikita ka na ng sapat, dun mo pwedeng i-quit yung trabaho mo. Oo, kailangan nito ng matinding sakripisyo habang nagtatrabaho ka at sabay na nagtatayo ng negosyo. Pero I guarantee na sobrang worth it nito sa huli. Kapag nasa ganitong stage ka na, ikaw na yung pipili kung gaano karami yung gusto mong trabahuhin. Marami sa mga service-based businesses na to ang pwede mong gawin completely remote. Pwede mong gawin sa sarili mong schedule, mag-day off kahit kailan mo gusto at pumili kung sino ang gusto mong makatrabaho. Wala kang boss na nakabantay sa'yo. Kapag ginawa mo to ng tama, ang hourly rate ng services mo ay malamang magiging mas mataas ng sobra kumpara sa hourly rate mo sa dati mong trabaho. Pero tandaan nyo guys, hindi ito glamorous na business. Mahirap magsimula at magmukhang sexy agad. May ilang tao na nakagawa nito pero madalas may halong swerte. Para sa karamihan, like 95% plus ng mga tao, ito yung blueprint na kailangan mong sundan. Dahil sa totoo lang, ito yung pinaka-effective na paraan para makapag-quit ka na sa trabaho mo. Mataas yung chance nito of success. Ngayon, kung gusto mong gawing sexy ang negosyo mo, maraming paraan para gawin to kahit service-based business pa yan. Didiscuss ko to ng mabilis lang, pero gusto kong ang focus ng video na to ay nasa pagiging relatable at kung paano magsimula. Kasi ito talaga yung pinaka-relevant para sa karamihan ng mga nanonood. Tandaan mo, kahit service-based business ang simula ng negosyo mo, pwede itong lumago, pwede itong maging actual business at eventually maging passive. Pero nangangailangan to ng mas maraming oras at ng pag-hire ng team para makatulong sa'yo. Isipin mo to, pwede kang magkaroon ng service-based business kung saan may iba't ibang service providers na gumagawa ng trabaho para sa'yo. Sa puntong yon, hindi mo na kailangan direktang ipagpalit ang oras mo para sa pera. Magiging focus mo na lang ay ang pagmamanage ng team at pag-build ng systems para ma-manage sila. Basically, ganito gumagana ang bawat malalaking negosyo. Marami sa mga parte ng negosyo mo ay pwedeng ma-outsource sa ibang bansa. Pwede kang mag-hire ng admin support,
project managers, graphic designers, web designers, editors, customer support, ang daming roles na pwedeng kunin overseas. Makakatipid ka ng sobra dahil dito. Paano ko nalaman to? Kasi sa team ko na halos 60 katao, halos lahat sila overseas. Ang keyword dito ay leverage. Naghahanap ako ng ibang tao na gagawa ng tasks para sa akin. Para hindi ko na kailangan ipagpalit yung oras ko para sa pera. Lahat ng sobrang yaman na tao, wala silang idea kung magkano yung kinikita nila kada oras. Yun ang end goal. Hindi yun ang goal ngayon kasi nagsisimula ka pa lang. Pero tandaan mo na yun dapat mong marating sa hinaharap. Isa pang bagay na gusto kong i-highlight ay habang binibuild mo yung unang business mo, natututo ka ng sobrang daming bagong skills. Okay lang kung hindi gaanong maganda yung resulta ng first business mo or kung unti-unti itong mawala. Pwede kang gumawa ng pangalawa, pwede kang gumawa ng pangatlo. Ang magandang service-based business ay nagpapababa ng risk. Halos walang monetary risk. Puro oras at energy mo lang ang kailangan mong i-invest. Kung ipagpapatuloy mo to habang nagtatrabaho ka, darating yung punto na garantisado ka ng kikita ng sapat para makapag-quit. Kailangan mo lang magtiyaga hanggang mangyari yun. Sa kabuuan, ang pagsisimula ng negosyo ay madalas iniisip ng maraming tao bilang sobrang risky. Kadalasan ito yung iniisip nila na needle in a haystack business. Akala nila kailangan mong mag-invest ng daan-daang libong dolyar or iniisip nila na karamihan ng negosyo ay nabibigo. Pero hindi talaga yun yung case. Ang problema, nakafocus ka sa maling klase ng negosyo. Para makalis ka sa rat race, kailangan mong gumawa ng isang bagay na mas mababa ang risk. Mas konting pera ang kailangan at may garantiya na makakaalis ka sa trabaho mo. Ang sinasabi ko lang dito ay kailangan mo lang i-risk ang oras at energy mo. Hindi mo kailangang i-risk ang finances mo. At sa tingin ko, ito yung pinaka nakakapigil sa karamihan ng tao pagdating sa pag-alis sa trabaho at pagsisimula ng sarili nilang negosyo. Kaya para sa lahat ng nanonood ng video na to, kung talagang hindi mo gusto ang trabaho mo, kung hindi mo na-enjoy yung ginagawa mo, sana makahanap ka ng bagong trabaho or position. Or simulan mo na tong gawin. Mag-build ka ng sarili mong negosyo, gawin mo yung gusto mong gawin gamit yung steps sa video na to, sa tamang panahon makakapag-quit ka rin sa trabaho mo. Isa to sa pinakamalaking wish ko na lahat ng tao sa mundo na gustong magtrabaho para sa sarili nila at gawin yung mga bagay na gusto nilang gawin ay magkaroon ng opportunity to do it. Kasi oo, ang pagiging entrepreneur at pagbuo ng sariling negosyo ay isa sa pinakamagagandang bagay na nagawa ko para sa sarili ko. Gusto ko lang ipalala na meron tayong free business blueprint sa description sa baba. Ang pagsisimula ng negosyo ay pwedeng maging tricky. Madaming bagay ang kailangan i-set up at sa guide na to ipapakita ko sa iyo kung ano ang mga kailangan gawin. Kasama ang malalaking discounts. At syempre, sobrang dali at abot kaya ng paggawa ng website ngayon. Kaya kung matagal mo nang iniisip na magkaroon ng sariling website, tignan mo yung link sa baba para sa Hostinger. Siguraduhin mong gagamitin mo yung code na Charlie Chang sa checkout. Ang website hosting ay nasa $4 per month lang at isa to sa mga bagay na kailangan ng bawat aspiring entrepreneur. Okay, so sana nag-enjoy kayo sa video na to. Sana marami kayong nakuha na valuable information mula dito. Alam kong maraming topics ang na-cover natin kaya baka gusto mong balikan at mag-take ng notes. Pero ang pinakamalaking mensahe na gusto kong iwan sa'yo ay go for it. Take action. Isa lang ang buhay natin kaya sobrang importante na i-design mo ito at mabuhay ka sa paraan na pinakamaganda para sa'yo. At oo, ang trabaho ay 1/3 ng buhay mo kaya mas mabuti nang gawin ang isang bagay na nagbibigay sa'yo ng fulfillment. Mas masaya ako ngayon sa mga ginagawa ko kumpara nung nasa corporate job pa ako. At sana ma-experience mo rin yun. Kung nakakuha ka ng value sa video na to, siguraduhin mong i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang content tulad nito. Gumagawa ko ng maraming videos tungkol sa personal finance, entrepreneurship at investing. Maraming salamat sa oras mo at takits sa susunod na video.